Magandang gabi sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi lang basta kwento ng multo. Ito ay kwento tungkol sa mga sikretong pilit nating itinatanim sa limot, ngunit pilit ding humuhukay pabalik sa ibabaw. Ako si Marco, 30 taong gulang, at isang freelance graphic designer. Noong nakaraang taon, nagpasya kaming lumipat ng asawa kong si Lara sa isang lumang ancestral house sa Laguna. Dahil sa work from home ang setup ko at si Lara naman ay isang nobelista na nangangailangan ng katahimikan, perpekto ang lugar. Malaki ang bahay, gawa sa solidong narra at semento, at napapaligiran ng mga nagtataasang puno ng mangga. Ang pinakamaganda sa lahat, nakuha namin ito sa napakamurang halaga. Sabi ng real estate agent, matagal nang bakante ang bahay dahil ang huling may-ari, isang matandang iskultor na nagngangalang Don Manuel, ay pumanaw na walang direktang tagapagmana. Walang multo rito, sir, biro pa ng agent habang iniaabot ang susi. Masyado lang talagang malaki para sa iisang tao. Noong unang linggo, parang panaginip ang lahat. Ang sarap ng simoy ng hangin. Sa ikalawang palapag ko inilagay ang aking computer at drawing tablet sa tabi ng isang malaking bintana na nakaharap sa hardin. Si Lara naman ay doon sa master's bedroom sa ibaba, nag-type ng kanyang bagong libro. Ngunit unti-unti nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Nagsimula ito sa mga mahihinang kaluskos sa attic sa gabi. Inisip ko noong una na mga dagalang o baka pusa na nakapasok sa bubong. Pero isang gabi, habang nag-e-edit ako ng isang design bandang 1:00 ng madaling araw, nakarinig ako ng mabigat na yabag. Parang tunog ng mabigat na semento na isinusulat sa sahig. Tumayo ako, pinuksan ang pinto ng aking workspace at tinignan ang madilim na hallway. Walang tao, pero sa dulo ng hallway, kung saan naroon ang storage room na hindi pa namin nabubuksan, may napansin akong kakaiba. May amoy ng basang lupa at lumang semento. Kinabukasan kinausap ko si Lara habang nagkakape kami. Han, may narinig ka ba kagabi? Parang may naglalakad sa taas. Tumingin sa akin si Lara, medyo maputla ang kanyang mga mukha at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Wala naman, Marco. Baka pagod lang yan sa pagde-design mo. Alam mo namang puyat ka palagi. Ngunit napansin kong nanginginig ang kamay ni Lara habang hawak ang tasa ng kape. Hindi ko na lang pinansin. Inisip ko na baka stress lang siya sa nalalapit na deadline ng kanyang libro. Pagkatapos ng almusal, nagpasya akong usisain ang storage room. Gamit ang master key, binuksan ko ang lumang pinto. Pagkaikot ng susi, bumukas ang pinto at sumalubong sa akin ang makapal na alikabok. Sa gitna ng silid, may isang malaking bagay na nakatakip ng puting tela.